katanungan, siya ba ho ay nahulog gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin? Ito. Speaking of nahulog o hinulog, yun yung sinabi ni pero hindi yun yung issue ngayon eh. Ulitin natin ha. Ayun, yan po si... Ito isang tanong. Sa palagay nyo po, may foul play po ba? Or talagang accident lang po? Opinion lang po. Hindi naman tayo naghuhusga. Kasi ito ay part po ng ating freedom of speech na magpahayag ng reaction, opinion sa kung anumang nangyayari sa social media. Siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Capran. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para... Yun po yung malaking tanong. Isa pa, ito pa. Ibig bang sabihin nung time na yon na nung binalikan niya, hinahanap, hindi makita at siya ay umalis, dumiretso doon sa motel para hanapin, ibig bang sabihin na yung si Secretary Cabral ay naglakad papunta doon sa motel or sumakay ng ibang sasakyan? Kasi alam naman natin na sila ay namasyal lang at hindi sila taga roon at malamang hindi nila kabisado. Do you think si Secretary Cabral na meron siyang sariling driver? Meron siyang sariling driver? Ba't inisip ng driver na baka pumunta sa hotel? Ano yun? Parang hindi mag-connect. Siyempre driver ka, ikaw ang amo, alam mong may driver ka, may sasakyan ka, ba't ka aalis? Bakit ganun yung testimony ng driver? Ito. Shout out po Rolando. Ayun, ito sir. Musta po? Ito ba yung nasa Ayun, sabi ko na nga ba. Alam nyo ba yung napanood ko? Ito sir Rolando. Alam mo ba yung napanood ko? Yung interview doon sa Mr. Diba? Siyempre ginagalang din po natin ang kanilang pahayag, ginagaling, pero hindi rin po natin maaalis sa isip po. Hindi po maaalis sa taong bayan, iisipin ng taong bayan na siyempre dawit siya doon sa mga anomalya. Kailangang malaman nila na tunay talaga na ni yung katawan, yung mukha hindi pinakita kasi walang report na picture na siya ba talaga. Ang isa pa nagtataka, bakit nagkataon foil ang naibalot? 'Di ba? Mostly tela o kaya plastic foil as in. Tapos yung isa pang napansin ko, yung yung picture na talagang parang nakahiga lang siya na patagilid doon sa mga bato-bato. Nung nag-research ako, kapag halimbawa nalaglag tapos ganung bangi, nakita ko kasi yung picture, talagang parang mahulog ka, di ba? Talagang sasabi ka kung saan-saan, makikita nga may mapunit-punit doon sa mga kasuotan mo, may mga gas-gas, yun yung expected na makikita. Pero since hindi nila pinakita at parang maayos yung hindi man natin naghuhusga, pero yun yung analysis natin, opinion natin, paano nangyari yun? Walang na masyadong klaro na pahayag kung paano So, ayun, sabi ni Rolando, driver plus asawa sa buwat. Ngayon, nung sinabi na nagagalit na, asawa ko yan, kinumpirma ko asawa ko yan, pati yung anak ko, talagang kinumpirma na nanay nila yan, pero hindi nila maalis din sa isip ng mga taong bayan na alam nila kasi na connected siya sa mga anomalies na marami siyang nalalaman. Paano sila masisiguro na siya ngayon? Di ba? Diyan sa nahuli, bakit ayaw ipa-forensic? Kaya nga po dapat papayag na para sa akin akong halimbawa, di ba kailangan kahit sabihin na alam na ganyan yung kontrobersiya, kung mag-react pa, lalong iisipin tuloy ng tao na baka may something, di ba? Hindi naman tayo nag-judge, pero yung reaction kasi
ganun nga yung hindi mawala sa isip ng tao na kailangang masiguro nila talaga kung sino yung na-recover nilang body kasi wala namang pinakita talaga, walang report, basta sinabing yun nga may nakuhang katawan at siya yun. Ngayon syempre paano sila maniniguro o kahit nga sinabi nga po sa interview niya si GILG John Vic, no? Na ay kailangan nating i-autopsy yan, i-DNA para sure na makita, di ba? Sige, dito muna tayo. Tuloy natin kaya Attorney Roque kasi dito natin malalaman kung gaano punong-puno ng kaalaman ang sasabihin niya about sa posisyon. Alam na natin 40 years sa DPWH, lahat ng project dumaan. Hinga ng malinis na hangin or itinulak. Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Yun, about sa trabaho. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po ina-aprobahan ni Yusek Cabral. Ayun, kita nyo. Yan, post lang natin. Lahat ng budget na napupunta sa mga DPWH project ay dumadaan pala sa kanya. So, ibig sabihin, may listahan ang mga yan. Nakalista lahat yan. Malala, tuloy natin. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, kinukumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyal. Yan, sinabi ni Attorney Roque. Lahat ng listahan, kasi naging congressman din po si Attorney Roque at minsan ay dumaan din po kay former Secretary Cabral. Kaya niya sinasabi dahil through experience. Lahat pala, lalo na yung mga proponent, may mga SOP ang mga yan. Lalo na yung lahat ng mga congressman. Kaya kung titignan nila yung listahan, ay marami siyang ibubunyag talaga. Ang kaso, wala pa hindi pa siya nakapagsalita itong si Saldico kahit pa paano nakapagsalita siya nagpahayag siya sa video kahit pa paano hindi natin alam ano kaya pa ang susunod. Tuloy natin. Charles ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantao ng budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya'y biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang ating... Yan. Siyempre, kahit patungkol sa ating meron ngang nag-comment sa akin, sabi niya, wow, ang galing. Bakit? Sana mapansin yung tanong ko. Bakit yung labi mo parang puwit ng manok? So pinansin ko pa rin yan. Sabi ko naman sa inyo, lahat po ng comment ninyo. Pero si YouTube, nag-filter din po ng mga bully. Kaya minsan hindi nakikita. Pero dito nakikita ko, sabi ni Edimus, shout out sa iyo Edimus. Ha 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 ha. Natatawa ako sa itsura mo. Ha 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 ha. Para kang bobotayin bagay na silya elektrika. Ayan. So, shout out po sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pagdalo. At sabi din ni Dean Lee Sin, no? Sin. Built pa. More. Mataba na pitakan nyo. Okay. Siguro yung mga kurap ito yung tinutukoy niya. Ngayon, balik tayo dito sa gaano kalalim at kakapal yung nalalaman o koneksyon ni former secretary yung pumanaw, no? Na umano na aksidente, na hulog sa bangin, na grabe. Yung sa project, marami siyang nalalaman. Tuloy natin, Attorney Roque. Ang aking kuto
meron po mga gusto na patahimikin si Yusek. Yan yung linya. Ano sa palagay nyo? Sinong may opinion nun? Sa kanya, para kaya Attorney Roque, may possibility, yan yung kanyang opinion. Kung i-analyze ko din, parang nag-agree, lalo na marami siyang pwedeng ibunyag na nakonektado dito sa anomalya. Bilyon-bilyon, di ba? Siyempre na mahirap din, panganib din yung buhay kung sakaling, kung magsalita ka, paano kung ganon? Pag nagsalita ka dyan o kaya manahimik na lang para mas ligtas ang buhay, lalo na yung, siyempre mga anak, pamilya, marami, ibig sabihin, marami talaga malalim yung kaniyang nalalaman. Alam niya lahat dahil Yusek nga siya ang nagdi-distribute ng pondo. Tama po kayo, Cabonets Rolando. Tama po kayo. Ito, tuloy natin. Cabral. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Na para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan, yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga... Diba? Makikita sa listahan. Walang ibang magsasabi ng katotohanan na record, kundi doon sa record, siya yung nakakaalam lahat. Kaya nga, sa balita, nung nabalitaan na siya ay nadisgrasya, namatay, may lumabas na sabi ng ombudsman na i-safeguard ang gadget, cellphone, laptop, kasi ang sa palagay ko, syempre andon yung mga mahalagang data. Diba? Bakit doon pa ang inuna? So, di ba sa bawat office, meron at merong computer yan, no? Alangan na wala silang mga soft copy, di ba? Walang mangyayari diyan, hawak ni buwang-buwang ang gobyerno. Oo nga po, iniisip ko nga din, sabi, grabe, makapangyarihan, grabe. Una, nung panahon ni Bongbong, pinakulong talaga si Kibuloy. Matataas na tao ang mga yan. Sunod, pinakulong din po. Dinala pa talaga sa Hague si Tatay Digong. Grabe, no? Mapangyarihan yung mga ngayon, yung sunod-sunod na may kinalaman saan, na aksidente. Tapos ito na naman, aksidente ulit. Pero kapag tignan mo yung mga pangyayari, parang ang hirap i-spelling. Bakit nagkataon ba? Siguro kung mahirap humusga, pero pag ipagtagpi-tagpihin mo yung mga pangyayari, bago itong parang hindi maiwasang maging kaduda-duda. Boom! Diba? So, pati nga po yung mga netizen, pati nga tuloy mong mag-video, don't distract with my comment. Diba? Then okay lang ay shout out po sa 215 viewers. Maraming salamat po. Alam nyo po, kung nakita nyo yung picture, no? Ito i-share ko lang, no, yung nakita ko. Doon sa picture na nag-selfie yung driver. Andoon sa side, nakaupo si Kuno, si secretary. Pero maliit sa video, maliit. Ngayon, ang tanong, wala na pong info kung paano, wala man lang investigasyon na ito may, kung halimbawa nadulas, ito may marking na nadulas, o kaya kung paano nangyari, gumulong dito sa mga walang ganun basta na lang, nakita na lang doon sa baba na parang maayos naman yung pagkahiga na naka-side, no? And wala na, hindi na alam kung ang isa pang pinagtataka nga, kung ikaw, halimbawa tayo, no,
basic practice kung pinag-drive natin ang bus natin sa ganong kalagay, tinitignan ko yung lugar, walang katao-tao naman kasi gilid tapos mapanganib. Mapanganib. Ngayon, siyempre common sense, alangan na iiwan mo mag-isa doon tapos pupunta ka yung ganong katagal. Nagtatanong lang sa isip ko, bakit ganon? And then, yung isang sinabi nga po na binalikan ko na lang doon sa hotel, baka andun, ibig bang sabihin, maglalakad o sasakay sa ibang ganong hindi naman nila masyado kabisado kung nasaan. Saka, bakit niya gagawin yun? VIP siya Kung tutusin, isang VIP, isang former secretary, civil engineer, may doctorate pa. Nagtaka, ba't kaya iisipin na baka pumunta doon? Diba? Nagtataka lang po ako. Gagawin niya maglakad, sasakay sa iba. Meron nga siyang driver, meron ng sasakyan. Bakit pa isipin na sasakay? Ayan na nga po yung lumalabas, sabi ni Jan Jing. Ituloy ko yung basahin ko mamaya. Ituloy ko yung nakita ko. Ang analysis ko kasi doon, nung nagpicture, may mga nag-comment doon sa baba ng may picture, parang star bulletin yata doon ko nabasa. Ito yung huling picture na selfie nung huling buhay pa si former Secretary Cabron at nakalagay doon sa may switching. Ano bang ibig sabihin yun? Hindi ko mag-gets. Hindi ba may switch? Anong switch? Di ba yung switch sa